my beloved Boss Mike Cervera. Sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 24 na articles of impeachment ang nakapaloob sa 4 na grounds for impeachment. Sa ilalim Ako, ang daming grounds, oo. 24. ng culpable violation of the Constitution and or graft and corruption, nakasaadang hindi raw maipaliwanag na paggastos ng bise ng 125 million pesos na confidential at intel funds noong 2022. Nako, isa pa nga yan mga kababayan, ito na may na-discovery na naman. Ang takaw talaga sa confidential fund ni Sara. Biruin ninyo. Yung kanyang confidential fund noong 2022, noong 2023 na triple. Mamaya tatalakayin ko. Tuloy. Na ang 650 million pesos na confidential at intel funds ng OVP at Education Department noon namang 2023. At ang pagwaldas niya di umano ng 2,735 million pesos na confidential at intel funds sa kanyang 3 termino bilang Grabe, 3 termino mga kababayan, no? 2.73 billion! Bilyon mga kababayan ang ninanakaw ni Sara Duterte. Grabe. Ibang klase. Davao Mayor. Sa ikalawang grounds for impeachment, ang bribery and or culpable violation of the Constitution, nakapaloob ang aligasyon ng mga nagrereklamo na meron umanong ill-gotten wealth ang bise at sangkot din daw sa money laundering ng higit 111 million pesos na idineposito sa kanyang personal accounts. Oo, boy forma, pwede. Pwede pala yun, ano? Ha? Kahit isang tao lang, ano? Oo, sasampan ng anang maraming impeachment complaint. Nako, kung hindi lang inaway ni Sara Duterte si Pangulo, ano? Malamang kakampi niya pa rito. Inaway kasi O, tuloy. Nakusahan din ng mga complainant ang bise at kanyang pamilya na umano'y nanuhol at tumatanggap ng 100,000,000 piso mula umano sa mga kilalang personalidad sa iligal na droga. Ikatlong ground for impeachment, ang betrayal of public trust. Isinama dito ang pag-abando na raw ng bise sa taong bayan sa kasagsagan ng Super Typhoon Karina at lumipad sa Germany. Pati na ang hindi... Grabe, pwede pala yun yung pag-iwan niya sa atin. Yung pumunta ng Germany, mga kababayan. Ha? No? Yung pagpunta ng Germany, tapos nanood ng concert habang binabagyo tayo. Grabe, pwede pa lang yun, no? Maging grounds ng impeachment. Pero pagkondena ng bise sa anyalay foreign aggressor na nambubuli sa mga sundalo at mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Ang huli at ika-4 na grounds nila for impeachment ang other high crimes o mabigat na krimen. Kasama rito ang direkta o manong pagkakasangkot ng bise sa extrajudicial killings ng DDS o Davao Death Squad sa Davao. Naku, sangkot pala si Sara sa DDS, sa extrajudicial killing. Opo oy, wag niyong kalimutan na mag-like. Ano po? Siya pa ang mayor doon. Gayon din ang umano'y pagkanlong at pagdepensa niya kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at sex trafficking. Dawit din dito ang banta ni VP Sara na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Pati ang pahayag... Pati pala yung pagkampi niya kay Kibuloy, mga kababayan, grounds din yun. Dami palang ginawa nito si Sara na mga mga mali na kontra sa ating konstitusyon. Pati yung yung maliwanag yung mga kababayan, yung hukay patay. No, hukay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ay, kita nyo, no? Grabe. Niyang naisip na noong pugutan ang Pangulo. Ako, yung pugutan din yung ulo ng Pangulo. Sa bagay, nauna na dyan, mga kababayan, yung pupugutan niya daw ng ulo si Pangulong Bongbong. Sinundan pa niyan nung pinagbantan niya na ipapapatay niya o papatayin dapat si Pangulong Bongbong, First Lady, tsaka si Speaker. Ha? O, tuloy. Daw kasi na walang mental fitness ang bise para humawak ng mataas na posisyon. Panghuli, mabigat na krimen din daw ang pag-amin ni VP Sara na may kinontrata siyang papatay sa Pangulo, First Lady, at sa House Speaker kung siya'y patayin. Correct, mga kababayan. Aminado siya dun Aminado siya na meron siyang inupahan, na papatay kay Pangulong Bongbong, First Lady, at saka kay Speaker,
Grabe, dami palang grounds nito. Matapos mahihain ang reklamo sa Office of the House Secretary General, batay sa House Rules at sa Konstitusyon, sunod itong ibabato sa Office of the Speaker na mayroong hanggang 10 session days para isama ito sa tatalakayin sa plenaryo. Nako, yan na, tatalakay na. Impeachment complaint process. Oo. Eto, House of Representative, Secretary General, bababa. Office of the Speaker, nako, eto na. House Committee on Justice, nako. Oo. Eto, ilang session? 60 session days. Ay, nako, mga kababayan, ha. Mukhang magkakatotoo naman yung sinabi kong cool lang kayo. Mukhang yung palakad, mga kababayan, nangyayari na. Nangyayari na, mga kababayan, yung palakad. Ang 3 session days naman para ibato ito sa Committee on Justice na siyang magdadaos ng hearing para sa impeachment at dapat sa loob ng 6 na pong session days ay maipasa nito ang rekomendasyon sa plenaryo. Kada linggo, 3 araw lang ang sesyon. Pagdating sa plenaryo, doon na ang botohan. Kailangan ng boto na hindi bababa sa 1/3 ng Kamara o 103 na mambabatas para umusad dito sa Senado na siya namang tatayong impeachment court. Ay, konti lang yan. 1/3 vote lang, oh. Mga kababayan, oh. 1/3 lang, 1/3 lang, mga kababayan. No? Sige, tuloy. Kung saan kailangan naman ng 2/3 o 16 na boto ng mga senador para ma-impeach ang opisyal. Nako, konti lang yan. 2/3. Oh, sige, tuloy. Tanong, sa dami ng prosesong dadaanan, aabot ba ito bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo? Tatandaan nyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, o kailan pa? It's hard to say. Tingin ko, dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon, tapos huwag kayong mag-alala. Nandito na ba si Ninyo katatapos lang mag-live naghahang Hoy, nanood ako sa'yo kanina. Oo, nag-ikot ako bago ako mag-live. Panoorin niyo yan, si Ninyo Barsaga. Ha? Mga kababayan. O, bigyan nyo naman ng pangkapihan para hindi nagagalit sa mga DDS. Bigay mo nga rito, lapag mo nga ninyo yung iyong GCash. Oh, alam nyo, eto, pananaw ko dyan dahil tapusin ko lang tong video. merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13 after nung holiday break. Pero bukod sa nakain ng impeachment complaint, sabi ng Makabayan Bloc, may i-endorso silang panibagong impeachment complaint bukas na iain umano ng 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Para sa So mga kababayan, maliwanag tayo dyan. Bukas meron na namang isa, pangalawa na yan. At abangan nyo pa yung pangatlo dyan. Bugbog sarado mga kababayan sa impeachment complaint si Sara. Eto mga kababayan, yung hindi aabot kayo, naniniwala dyan? Eto tanong ko, yung hindi aabot, yung na matapos yung impeachment ni Sara bago mag-eleksyon, naniniwala ba kayo dyan? Boss Mike, may pera ko. Hindi ko net pera na. Yaman yan ni Ninyo. Sa totoo lang. Oo. Lagi ko nire-libre niyan sa Starbucks. Tuwing kami magde-date niyan. Oo. Starbucks lagi. Wala nang iba. Eto. Ikaw, Ninyo. Naniniwala ka ba na hindi matatapos to? Sige nga. Ano? Sino ang naniniwala na abot? Press 1. Sino naman ang hindi naniniwala? Press 2. Sige nga. Ayan mga kababayan. Tayo naman pare-parehas Hindi naman tayo sigurado dyan. Diba? Nidas Vlog, thank you naman. Opo ano? Sino? Nako, lahat naniniwala. Alam nyo, yung mga nagpe-press 1 na ganyan, malamang lagi dito yan sa channel ko. Ano ninyo? Aabot
Aabot yan, mga kababayan. Ano ko ba sasabihin? Ay, no. Itong mga itchusera eh. Uy, mga DDS, alam nyo, wag na kayong umasa. Oo, ini-etchos lang kayo nila. Kaya na, binubuko ko na. Oh, ini-etchos lang kayo. Sa totoo lang. Ibuko na natin para lalo silang masaktan. Ay, nako mga kababayan. Bye, Sarah. Sabi nga ni Duterte, yung tatay mo, ito na ang huling Merry Christmas mo. Huling Merry Christmas na to ni Sarah sa kanyang opisina. Oo. Kaya ngayon, Sarah, wag ka nang umasa na mabuo pa yung iyong budget, ha? Kasi yung kalahati nun, pinipepara para sa kapalit mo. Ang pangit naman, pagka binigay sa iyo lahat yung budget, sigurado ubus yun eh. Ha? Uubusin mo yun eh. Paano ngayon yan, mga kababayan? Ayan, ha? Sinasabi ko na, tuloy na yan. Ngayon, ito, problema, mga kababayan. Bukas, mag-e-EDSA kaya sila? Oy, mga DDS, mag-e-EDSA ba kayo? Kaso binanatan kayo ni Madam Ellie, Wala daw kayong pera, Sabi ni Madam Ellie, yung mga itsura ng mga nandun, itsura daw ba ng matino? Itsura ng mga bayaran yon. Kaya malabo na magwagi yun. Di ba mga kababayan, may nakita ba kayo na mga doktor, mga professional, tulad ng sinabi ko, abogado, doktor, yung mga malilinis at matitinong tao, hindi naman pagdidiscriminate. Kaya lang, nakakagigil itong mga itong sumasama, binebenta nila yung kanilang, yung kanilang, prinsipyo. Yun na nakakagigil dyan. Kaya mga kababayan, huwag kayong magdamdam. Kung kayo ay napagsasabihan, di ba? Thank you naman po, Lori siya. Nako, mag-abala pa. Di ba? Yun lang mga kababayan. Huwag kayong magdamdam ng mga nandyan. Yung mga dose-dose na lang. Alam nyo mga kababayan, ang people power. Abangan ninyo. Ang mga nagkakaisang Pilipino, yung mga makikita nyo, yung mga itsurang ganito. Pero yung mga makikita nyo doon, kamukha ni Banat Bay, magtaka na kayo. Oo. Di ba mga kababayan? Ang dudugyot eh. So paano yun? Yung sasabihin ninyo na kayo, ipapababay nyo si Pangulo sa mga itsura nyo. Mga kababayan, hindi ganyan. People power. Doktor, abogado, professional. Diyan, pumupunta yan. Sama-sama. Yung mga itsura naming mga ganito, makikita nyo, Ganon. Pero kapag kayo mga itsurang Banat Bay, alam nyo na. Our beloved Boss Mike Cervera.